ang pagkakasakit, maaari isang palo ng Diyos. Kasi ang Diyos, pinapalo niya yung kanyang mga lingkod pagka gumagawa ng mali. Maaaring palo yun para ituwid ng Diyos. O kaya, maaari rin na ang pagkakasakit, maaaring isang bahagi ng pagsubok. Posible rin yun sa Biblia. Pero ang dapat nating maintindihan, ang Diyos, hindi siya dumadalamhati ng intentional. Walang intensyon ng Diyos ang tao, dalamhatiin niya intentionally. Sa 3:32 ng panaghoy. Sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan. Sapagkat siya'y hindi kusang dumadalamhati o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao. Hindi siya kusang dumadalamhati o pinapapanglaw niya na kusa ang tao. Kung meron kang dalamhating dumadating, yun ay maaaring dahil sa ginawa mong mali. Kung meron kang kapanglawang dumarating sa buhay, hindi kusa ng Diyos yun. Konsekwensya yun ng iyong maling gawain. Ulitin ko yung 3:32, ang sabi ng talata, bagaman siya'y nagpapapanglaw ang Diyos nagbibigay siya ng kapanglawan sa tao. Alam niyo, yung kapanglawan sa tao, nakakapagligtas yan at nakakapagpataas yan ng immune system. Kung kalakip ng pananampalatayang tinatanggap mo yung pagpapapanglaw ng Diyos. Sinabi yan ni Pablo sa mga taga-Korinto. 2 Korinto 7:9, pakinggan niyo. Ngayoy nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay.